Kailan po ba kayo naging part ng showbiz industry? Siguro latter part ng 1982, yun, di ba? Ilang taon na yun? Yun, from the start, a simple copywriter, then nag-prosper to editors, then editor, hindi pong gano'n. And then nag-freelance until gano'n, punta sa TV, nag-manage and everything. Sino yung parang memorable yung artista na na-interview? Of course, marami. So, muna ako mga naging malapit sa mga action stars tsaka comedians kasi yun ang mundo ko eh. Yung advertising and promotion sa TV bago naging PR ng production and everything. Of course, among them, siyempre ang top 2 nga si Vilma tsaka si Sharon. Tsaka si Gary Valenciano pala. Nagpabago ng tingin sa akin nung mga tao sa showbiz. Kung sino ba itong bagong ito? Kaibigan natin ni Sharon, kaibigan ni Vilma, kaibigan ni Gary, tipong gano'n. At somehow, itong mga artista kasi nako-consider mo na rin as kaibigan. Oo, kasi inasama nila ako sa biyahe nila, here and abroad, tipong gano'n. Kumbaga, may kasamang trabaho, may pleasure din yung pagiging kaibigan ko sa kanila. May trabaho, may pleasure. Yun. With more than 3 decades po in the industry, ano yung parang napansin yung malaking pagbabago sa showbiz landscape? Ano na ngayon kumbaga nung pumasok na yung digital age, kumbaga mas naging na yung mga artistas, naging sabi na natin selfish or what? Or kumbaga naging limitado na yung kanila, na sila na mismo yung nagbabalita sa sarili nila. Whereas noon, kami hinahamanap sa kanila para gumawa ng balita. Gumagawa sila ng balita noon. Kami lang nagbo-broadcast. Kami lang nagsasabi. Ngayon, yung mga artista na, sila na mismo nagbabalita sa sarili nila. Because of social media, digital, di ba? Yun ang kaibang ngayon. How come na napunta po kayo sa Marites University? Hindi ko alam yan. Ba't ako napunta dyan? Gusto ko na. Siyempre, kumbaga, sanay ako nun sa camera, di ba? Nagkaroon ako ng TV show rin, di ba? Mga talk show. So, nung Daddy Wawi Rojas, of course, yung manager ni Joaquin Dumagoso, sabi sa akin, Jun, gusto kong kausapin ni Yorme. Sasabihin niya ata sa yung something. Hindi sinasabi kung ano yun. Saan niya ako? Sa BGC. Ha? Siyempre, BGC. Ganun-ganon ako. Layo ka, ganun. Siyempre, si Yorme nagsabi, kailangan daw ako, di ba? It's been such a long time bago kami ni Yorme. Bukod sa, nakikita ko lang sa City Hall dati. So sabi niya, pasyal ka sa usap tayo, meron akong sasabihin sa'yo. Punta ako, without expectation kung ano man yun. Tapos sabi niya, Jun, bubuo ako ng ng Marites University channel. Siyempre nagulat ako, kumbaga, papasok sa digital world, di ko alam niya. Sabi niya, mahal ka ng kasama mo, ganyan. Ako na yung pinahanap na gusto niya, merong Korean, K-pop, na uso noon, that time, meron sa sports, ganyan. O sige. Tapos isama mo sila rito, mag-meeting tayo para malaman nila yung plano ko. Ayun, nabuo si Ahmed kasi alam ko na more on sports siya. Tapos napapanood ko rin niya sa D7 that time. Si Rose, greenhorn yan Kumaga, hindi ko yung close masyado. Nakikita ko lang yan. Pero kasama ka sa grupo ko na Empress na nakikita ko siya talaga. Kaya alam ko sanay sa Korea, pumunta sa Korea, mahilig sa Korea, mga Thai, stars, ganun. Eto na, sinabi ko, eto na yun, sama ko si Amber tsaka si Rose. Hanggang sa nabuo na ngayon, sabi, Marites University, ito gagawin nyo. Ganun lang, parang wala siyang details. Kumbaga, magsusulat kayo, magbibigay lang kayo ng report, gano'n. Usual, gano'n. Pero matagal nyo na rin silang kaibigan ba? Itong sila Sir Ambet at si... Hindi ko sila masyado pangka-close. Si Rose, kasama ko, sa amin din kasama ko sa grupo dati. Hindi yun talaga yung chami-chami. Basta nung nagsabi si Yorme sa akin ng gumawa ka ng makakasama mo, inobserbahan ko silang dalawa. Di ba sa amin ka, more on sports. So, makakapag-contribute siya sa sports. Ako, wala ko alam. Si Rose, more on K-pop. Makaka-contribute siya. Kumbaga, yung advantage nila yung meron silang field na within showbiz. Alam naman,
kumbaga, dagdag na yung entertainment. Kumbaga, ako lang yung pinaka-entertainment. Kamusta yung unang pasok ni Mr. Fu sa show? Kamusta yung dynamics? Komedyante rin si ano eh. Kumbaga, hindi, kasi itong Marites, hindi lang seryosong entertainment, di ba? Kasi kakaibang, kanya-kanya ito, walang script, kung ano yung lumalabas sa bibig namin, yun yung nire-report namin. Eh, yun nung pumasok si Fu, masaya rin, kumbaga, masaya na nga kaming tatlo, nadagdag pa to ng ano, yung, kumbaga, talagang hikay rin yung, kumbaga, marunong din makisama. Wala, hindi ko yan masyadong kakilala. Narinig ko lang Mr. Fu, napapanood ko sa TV, pero yung ano, personally, wala kami, hindi kami close, ano. Joke lang. Oo. Ano yung parang sa tingin yung pinakamahirap sa ginagawa niyong apat? Diyos ko, maghanap ng blind item. Sa tanang buhay namin, ngayon lang yata kami naghahanap ng blind item na twice a week. Diba? Iba-iba kami, diba? Yun lang yung kumbaga. Siyempre, di ba ang hirap na kasi kumbaga, dati nung kumakalat kami. Pumupunta kami kung saan. Kasi nga marami invitation. Punta ka sa shooting, punta ka sa taping, ganyan. Ngayon hindi na, limitado na yung galaw namin eh. Kumbaga, kaya kailangan namin tumawag. Ano ba ganyan? Ganap kami ng mga sources na manggagalingan ng blind item na may truth talaga. Hindi yung invento. Hindi kami nag-iimbento ng blind item. Basta gusto namin, sino yan? Ayan. Alam nila na, siya yun. Hindi namin tinatago na, kasi, ka-invento man. Hindi yan, no? Totoo yan, ano? Hindi kayo napapagod magbalita, sir? Ang mga Hindi. show stories. Kasi, paiba-iba yung tao sa showbiz. Come and go ang artista. Di ba? Pero lang yung tumatagal. Yung talagang sumisikat. Matagal na matagal. May paulit-ulit na balitang showbiz, pero iba yung karakter. Same plot, same story, pero iba yung karakter, di ba? Meron changes dun sa karakter. Sa tingin nyo, ano yung value na binibigay ng mga kwentong showbiz? Totoo kasi kinasabi namin, hindi kami nag-iimbento, tsaka hindi kami nang-aaway. Yun ang pang-aaway ko, joke lang yun. Kaya ako ganito, komedyante yung mga naging alaga ko. No? Kaya may sense of humor ako rito. Yung ilang truth na para bang stick to it, kaya yung mga opinions namin, hindi kami partial. Kumbaga, both sides binibigay namin kung may issues. Tsaka, hindi namin iniyayabang yung sarili namin kasi ganito kami, kasi magaling kami, kasi hindi, nire-report lang namin yung dapat na-report. Marami pa rin naniniwala sa amin, tutuwa sa amin, marami pa rin sumusuporta sa amin. That's more than proud na kami, naka 100K kami. Bigay na lang kayo ng message niya sa kanila. Hindi siya natutuwa kami na naniniwala sila sa amin na andito kami, na kami nagbibigay, nag-report, nag-opinion, sasabi ng gusto namin sabihin na patuloy pa rin silang nandyan, di ba? Kumbaga, malalaman mo na may bago, may mawawala, may darating. Gano'n lang naman kagaya artista yan May darating na subscribers, may alis na subscribers. Gano'n lang yan. Parang on and off lang, di ba? May gusto sa'yo, merong wala, di ba? Ang importante, nakakapagpasaya kami, nakakapag-report kami ng maayos. Ano na lang yung wish nyo para sa Marites University? Of course, tumagan pa, and then yung mga samahan dito, maging maayos, di ba? May mga, mga idiosyncrasies ba yun? Basta meron kami may mga pagtatalo, pero at the end of the bawat episode, friends pa rin tayo, host pa rin tayo, magkasama tayo sa trabaho. Isa lang mundo natin, hindi natin, na dapat nating protektahan at alagaan. Thank you so much, Sir.